Kahit barado ang Strait of Hormuz, tuloy pa rin ang daloy ng langis ng Iraq. Isang supertanker na may mahigit 2 milyong barilas ng krudong langis mula Iraq ay tumawid mula Gulf papuntang China sa rutang inaprubahan ng Iran. Sabi ng Foreign Ministry ng Iran, hindi sila naniningil ng toll sa barko, kundi kumukolekta lang ng bayad sa serbisyong nabigasyon. Oo, kumukuha sila ng bayad para sa ligtas na pagdaan, kaya may tanong kung anong epekto ng kasunduan sa internasyonal na daanang pandagat. Kasama natin si Samuel Ben-Or, Research Analyst sa Foundation for Defense of Democracies, para talakayin ito. Samuel, kung pinapayagan ng Iran na dumaan ang mga barko papuntang China, ano ang insentibo ng China para pilitin ng Iran na buksan ang kipot? Ito ang naging sentrong paksa sa pagpupulong nila Trump at Xi ngayong buwan. Ano ang dahilan ng China para buksan ang Strait of Hormuz ngayon? Depende ito sa dami ng langis at natural gas na pinapadaan ng Iran sa kipot patungong China. Nabanggit mo yung Iraqi tanker na dumaan na yon. May ilan pang iba nitong nakaraang linggo na papunta rin sa China, pero malayo ito sa ganap na kalayaan sa paggalaw na dati ay pinagmumulan ng malaking porsyento ng langis at natural gas ng China. Sa palagay ko, 30% lang ng inaangkat nila ang dumadaan sa kipot, kaya hindi pa bumabalik sa dati bago ang digmaan o pagsara ng daanan. Kung sakaling kaya ng Iran na technological na salain ng maayos ang lahat ng barko, at ang papayagan lang ay yung papunta lang sa China o Pakistan o isa pa nilang kaalyado. Kung mangyari yon, mawawala ang rason para pilitin ng China na i-pressure ang Iran na sinabi ni Xi sa summit. Hindi pa natin alam ang itsura ng pressure na yon dahil hindi natin ito nakikita. Sa ngayon, hindi pa natin ito nakikita. Malaki pa rin ang sobra ng China sa merkado ng pag-aangkat ng langis dahil kahit may ilang barkong dumaan, malayo pa rin ito sa antas bago ang digmaan. Samuel, may iba pang kawili-wiling ulat ngayon. Iniulat ng Saudi Arabia na handa ang Iran na ilipat ang ilan sa kanilang stockpile ng highly enriched uranium sa China at humihingi ng mga garantiya mula sa Beijing bago magsimula ang anumang proseso ng kasunduan sa Estados Unidos. Ngayon, magiging maasahang bansa ba ang China na parehong pagkakatiwalaan ng US at Tehran sa paghawak ng enriched uranium na ito? Anong papel ang maaari nilang gampanan dito? Gusto ko lang sabihin muna na napakabago ng ulat na ito at napakaraming iba't ibang pahayag ang lumalabas tungkol sa enriched uranium lalo na. Kailangan pang malaman kung tama ito. Kung oo, malamang tatanggapin ng administrasyong Trump ang kasunduan. Sa totoo lang, para sa kanila, hindi nila masyadong iniintindi kung saan mapupunta, basta't hindi ito sa Iran. Ang Sina ay isa ng bansang may armas nuklear. Hindi naman nila binibigay ang nuclear materials sa Cuba o ibang bansang wala pa nito na pwedeng gumamit nito para gumawa ng sandatan nuclear. Mapagkakatiwalaan ba ang Sina? Hindi. Pero mas madali silang kausapin kaysa sa Iran. Kaya sa tingin ko, ituturing yun ni Trump bilang panalo. Laging may panganib na kung lumala ang relasyon ng US at China sa antas na hindi pa natin nakita sa nakaraang 20 taon o tiyak noong panahon ni Trump, maaring maging delikado na ibalik nila ang enriched uranium sa Iran. Gagamitin tiyak ng China yon bilang pangtawad. Sa kasalukuyang kasunduan, sa tingin ko tatanggapin yon ni Trump kahit mas gusto natin na mapunta ang enriched uranium sa US o kaalyadong bansa. Tinatangkang gamitin ng Iran ang sigalot na ito para hatiin ang pagkakaisa sa pagitan ng Estados Unidos at China. At naging epektibo ba ito kahit papaano? Sa ngayon, medyo hindi namimili ang Iran. Alam mo na halos buong mundo sa pandaigdigang pamilihan ng langis ang naapektuhan nila. Ang Estados Unidos ay isa sa mga bansa na mas handa o mas kayang harapin ito dahil hindi naman tayo nag-aangkat ng maraming langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay maganda para sa ilang kumpanya ng langis, kahit na ang karaniwang Amerikano ay makakakita ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa China na umaasa na manatiling bukas ang Strait of Hormuz, kahit may sapat silang reserbang langis na sasapat sa kanila ng matagal, dahil ipinapangaral nila ang pagiging sapat sa sarili at sinusubukan nila ito ngayon. Gayunpaman, ayaw nilang magpatuloy ito ng habang buhay. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit hindi sila kumikilos na matindi sa kahit anong panig, hindi pa sila tahasan nagpapahayag ng suporta sa Iran, alam mo, na tumatayo laban sa US.
At kahit na kinondena nila ang pansasara ng kipot, hindi pa natin nakikita na talagang pinipilit nila ang Iran. Sa tingin ko, naghihintay lang ang Sina kung tatagal ang mga reserba nila para hindi nila ma-alienate ang Iran o malugi sa posibleng pagsara ng kipot na di pa nila nararanasan. Samuel Ben-Or, masaya kaming kasama ka ngayon sa I-24 News English. Salamat sa pagsusuri mo.